Sa iba't ibang klase ng sigalot na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, ang Pilipinas ay nararapat lang na palakasin ang maarmas, sundalo at ekonomiya ng ating bansa. Sapagkat ang pagpapaulanan ng mga missiles ang siyang nagiging paraan ngayon ng mga bakbakan. Alam mo ba na papasok na din ang Pilipinas sa supersonic missile era? At ito ay resulta ng proyektong isinasagawa ng ating gobyerno. Gaano na nga ba kalakas ang Pilipinas sa ngayon? At gaano na nga ba tayo kahanda sa makabagong paraan ng digmaan? Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Nito lamang ay inanunsyo na ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na parating na nga sa Pilipinas ang ating supersonic cruise missile, which is kilala bilang BrahMos missile. At ito ay nakatakdang dumating ngayong buwan ng Marso. Ito ay bahagi ng 19 billion deal ng ating bansa sa India. So mas kilalanin pa natin ang feature ng supersonic missile na ito. Hindi mapagkakaila na ito ay isa sa mga pinakapopular na malakas na armas na mayroon ng India. Ito ay resulta ng pakikipagsapalaran ng Russia at India sa paggawa ng mga makabagong armas upang palakasin ang pwersa ng kanilang bansa. Pinagsama itong likha ng Indian Defense Research Development Organization or DRDO at ang Russian Federation's NPO. Kanila itong hinango sa Yakont missile na kanilang lalong pinalakas pa gamit ang mas makabagong teknolohiya. At resulta nga nito ay may kakayanang BrahMos missile na i-launch sa kahit ano pa mang platform katulad ng aircraft, submarine, warships at kahit pa sa kalupaan. May sukat ito na umaabot ng 9 meters at bigat na 3 tonelada. Isa ito sa pinakakinakatakutan nga na armas pandigma ng India. Ito rin ay isang uri ng medium-range ramjet supersonic cruise missile. Ito rin ay may bilis na papalo ng Mach 2.8. Alam mo ba na ang bilis nito ay maikukumpara raw sa 3 beses na mas mabilis sa speed of sound. Ito rin ay ang kauna-unang in-export ng India na ganitong klase ng missile nila. Gaya pa ng ibang malalakas at mga dekalibreng armas, ang BrahMos Acquisition Project ay hindi lang nakatuon sa pagbili ng unit. Bagkus, kailangan din ng bansa na bibili nito ay may malawak na kaalaman at training sa kung paano ito gagamitin, sapagkat ito ay hindi basta-basta na klase ng armas. Pero, alam mo ba na hindi ito naging problema ng mga Pilipino, sapagkat matagal na tayong nag-aantay at matagal lang handa ang ating sandatang lakas sa paggamit ng BrahMos. Alam mo ba na nakompleto na ng ilang Philippine Navy personnel ang kanilang training sa India bilang operators ng ating soon-to-be-delivered na BrahMos missiles? Noong nagdaang taon ay sinimulan na ang kanilang training sa parehong pag-operate at maintenance ng nasabing missile. Lubos talaga na humanga ang mga Indiano sa mga pinadala ng Pilipinas, sapagkat halos 3 linggo lang na training ang nasagawa nila, pero naipasan agad nila ang required skill
sa pag-operate nito. So saan nga ba balak ilatag ang missile na ito? Isa sa planong ilatag noon ay ipopwesto daw ang bibiling BrahMos missile sa mga isla malapit sa West Philippine Sea. Sapagkat batid pa rin natin na magpasa hanggang ngayon ay patindi ng patindi ang sitwasyon sa mga bahurang nasasakupan natin laban sa China. Maliban nga sa MRF at submarine acquisition, ay maihanay talaga natin ang BrahMos sa pinaka-inaantay na mailista sa inventaryo ng Pilipinas. At ito ay higit na makakatulong upang maiwasan na din ang panghaharas ng mga banyaga sa ating mga kababayan. Ano na nga bang level ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, militar at mga kagamitang pandigma? Sa paglipas ng panahon ay umaangat na ba tayo o patuloy pa ding nangungulelat sa mga kapitbahay nating bansa? Sa iyong palagay, sapat na ba ang lakas na taglay ng ating nasyon upang protektahan tayo sa mga mananakop at mga mapang-abusong dayuhan? O kinakailangan pa ba nating palakasin ang seguridad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbili ng malalakas na armas sa iba't ibang panig ng mundo upang tayo ay dinapihin ng maagresibong mapagkamkam ng teritoryo at hindi na rin dumepende sa iba pa? Walang problema kung tayo ay nag-aangkat ng mga armas at kagamitang pandigma sa ibang bansa dahil patataasin ito ang proteksyon ng ating nasyon. Normal naman na kasi itong ginagawa sa lahat ng bahagi ng ating mundo. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa pagdating ng inaasahang supersonic cruise missile ng Pilipinas.